Brothers on the Wheels, excited ako ngayon sa ating episode dahil ito na ispatan ko dito sa Olongapo. Ang nag-iisang, sigurado isang unit lang ito mayroon to dito. So by the way, sa tropa ito mga brothers. And also, salamat nga pala kay Kuya Tom dahil napayagan tayong mag-walk around dito sa kanyang bagong Cafe 400. And also, binigyan niya rin tayo ng chance para ito ma-review sa ating channel at dito sa ating Facebook page. Yun! Ayan, so wag na natin patagalin mga brothers on the wheels. Lagyan na natin ng matinding intro. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Okay mga brothers, body design nitong Motorstar Cafe 400. So mga brothers, unahin muna natin isang classic style motorcycle and also standard siya, no? Para siyang Pantra bikes. Pero ang makina niya is 400cc, which is mean pwede mong mapasok sa NLEX kasi sa registration naman yan is 400cc na kahit hindi siya saktong 400 dun sa makina kasi wala naman talagang mga saktong cc. Yung Kawasaki Ninja nga 392, eto I think nasa 398 to as I remember. Pero sa registration mga brothers, wala kayong problema. So sa mga main highway natin dito sa bansa, mapapasok niyo siya katulad nga sa NLEX yan, sa Cavitex yan, Esitex, o kung anong text man lang. Kung anong text pa yan. So ngayon, yung meron siyang isang simpleng design sa pagka-classic bikes, no? Isa classic na upuan, ayan, classic na tangke, may tank pad, no? May kickstart of course. Ayan, makikita nyo naman, and also carburetor pa ito na Euro 3. So we assume na low maintenance lang ito pagdating sa kanyang fuel system. Pero syempre, kalakasan na ang kain ng gasolina nito mga brothers dahil carburetor ito. The same time, 400cc pa siya na single cylinder. Pero ang maganda sa kanya, dalawa yung kanyang exhaust. Kaya akala mo twin cylinder siya, pero single cylinder lang yan mga brothers. So yung ganitong approach mga brothers, ito yung mga motor ng araw sa Europe. So hindi siya naka-standard na 17 inches, no? 19 yung laki ng gulong sa harap at 18 yung laki ng gulong sa likod. Ayan. So talagang tamang-tamang cruise ka lang dito. Pero hindi ka mabibitin sa power nito mga brothers dahil sa kanyang makina. Ayan. So pag lumipat tayo dito sa kabila, ayan, makikita nyo na naman yung kanyang bottle pipe na straight line. Ayan. So ayan, yan yung mga check natin mamaya pang malapitan. So ngayon ikutan muna natin. Makikita nyo rito yung approach ng Motorstar, no? Na chrome yung headlight, the same time chrome din yung edge ng dual speed meter niya. Mamaya check natin yan. So by the way, itong motor nito mga brothers, hindi naman talaga siya sa Cafe, hindi naman siya talaga sa Motorstar, no? So ano po siya, sa mismong Shinrei po siya na kinukuha lang ng Motorstar sa China. Ayan. So para sa mga wala pang idea, ang Cafe 400 po na Motorstar ay galing sa Shinrei Motors sa China. Ayan. So which is okay naman, no? Matagal na rin ang Shinrei and also matagal na rin sila naglalabas ng mga makina, ibang units ng motor, meron din silang sports, meron din silang, ayan, ito nga classic. Ayan. So ngayon mga brothers, i-check na natin yung motor ng malapitan para makita nyo. So mga brothers, mag-start muna tayo dito sa kanyang cockpit, no? So makikita natin dito mga brothers is naka-wide na ba tayo? Ayan, naka-wide na. No, yung dual analog gauge panel niya, no? So makikita natin dito yung kanyang kilometers per hours and also miles per hours. Ayan po, no? So dalawa na siya. And also classic approach po ito since isang classic bike sa ang Cafe 400. Ayan. So may tumakbo na siya na 984 mga brothers. So ginagamit na kasi ito ng tropa, no? Ni Kuya Tom. Ayan. And meron na siya rito low bin. Low bin. Ito pala yung sign ng high bin niya. Ayan. Yung left and right mga brothers, isa na lang, no? Pinagsama na nila. Yung neutral, ito. Ayan. Pailamin natin para makita nyo. Okay? Tapos ito yung sa sign ng gas pagka mag-e-empty ka na. So sad thing wala siyang
wala siyang gauge panel. So meron lang siyang gauge fuel warning. No, so let you know na mauubusan ka na ng gas at ililipat mo na sa reserve o magpapagas ka na. Ayan. So yun lang ang meron siya. So ang style nito sisilipin mo siya rito, yung sinaunang style, yung ganyan. Bubuksan mo to, itong gas tank niya, and then sisilipin mo kung may gas pa siya. Talagang classic talaga. So meron na naman siyang ordinaryong sisian, and also nandito na yung lock ng manibela. Okay? So dito naman sa kaliwa, mga brothers, makikita natin yung left and right. Ayan. Tapos yung low bin and high bin. Tapos meron din siyang kasamang flasher. And also ito yung choke. Kung mag-i-start ka ng makina pag malamig, especially sa maaga o umaga. Okay, tapos meron siyang horn. Check natin. Ordinary lang naman, pero na-upgrade naman niya kung gusto mo. And then meron siyang brake lever dito na classic approach din, which is parang typical na makikita natin sa mga Pantra, especially sa TMX 155. Almost ganito rin yon. And okay din naman yung play ng clutch. Siyempre na-adjust na ito ni Kuya Tommy. Handle grips niya ordinary lang din, and also pang malapad na kamay pwede rin. Medium lang po ako, may space pa rito na 1 inch almost. And then wala siyang tawag dito end bar na plastic o bakal. Ito side mirror niya, ayan. Kita ba ako? Ayos ba? Gwapo ba? De, joke lang. Kapal ng mukha mo! So side mirror niya mga brothers, no, standard naman, papalayo, ayan. And also classic pa rin, no, parang Italian scooter ng Vespa. Ayan, ganito yung mga side mirror. Ayan, so paglipat naman natin dito sa kabila, makita natin yung kill switch ng makina, no, ayan. And then ito yung on and off ng headlight tsaka park light. Yan, naka-off siya, park light and then headlight. Tapos electronic start. Ayan, start natin. Ayan, oh. Ayan, di ba? So, yun. So, hindi ko masyadong nire-rev eh. May nag-uusap dito, baka maingayan. Pero yung stock pipe niya, yung tunog ng makina, napaka-solid. Wala akong masabi. Ito yung brake lever sa unahan. Disc brake po yan, no? So, okay naman din pisil-pisilin. So, ngayon, patayin na natin. So, dito mga brothers, ang kulay po nito is matte orange, no? So, meron po silang, hindi ako nagkakamali, meron silang tatlong combination, tatlong color bar yan. Ayan, tatlong combination. Tatlong color variant po ang Motorstar na Cafe 400. Ito nga pong matte orange, and meron silang gloss green at saka gloss black. Yan kasi nakikita ko sa website nila at saka sa YouTube, no, sa mga review sa mga ibang vlogger. Ayan. So ngayon, side stand natin siya. Ayan. So by the way mga brothers, wala po itong center stand, which is okay naman kasi wala ka na kasi paglalagyan dito dahil meron nga tong dual na muffler, so hindi mo na makakalawit yung center stand niya. So okay na naman. So kung ganun, bibili ka ng paddock stand. Paddock stand, di ba? Sa likod ng gulong ng motor nilalagay para malinis mo yung kadena, ma-adjust mo yung tensioner ng kadena. Okay? Okay. So ngayon mga brothers, lipat tayo dito sa harapang bahagi. No, meron siyang halogen dito na headlight. Yan, bulb type po yan. And also, I think this is 7 inches na round or 6 inches. Ayan, so okay naman yung salamin. Quality naman. And also, meron din siyang park light. Again, pwede nyo nga yan i-upgrade ng mga LED na ilaw o aftermarket. Meron siyang reflector. Left and right na po yan. Ayan. Turn signal lights niya mga brother, nabibend naman pero konti lang kasi may goma. Pero syempre front pa rin itong mabale pagka napuruan. And also bulb type po yan. Front fender niya mga brothers, bakal na matte finish. And also meron din siyang pork boots. Ayan o. Ito yung isa sa mga classic accessories, at the same time napoproteksyonan din ang ating tinidor ng motor. At saka makapal yung front suspension niya na telescopic fork na matte po ang finish. Ayan. So pagdating dito mga brothers, yung gulong nitong Cafe 400 sa harapan is 19 inches po ang rim. 100 by 90 po ang size nito, and also ang brand niya po is Kenda. Tube type nito mga brothers ha. So okay yung ano niya, hindi tinipid ng Motorstar yung gulong, no? Branded pa rin. Hindi kagaya sa mga ibang makikita natin na China motorcycle ng mga Yongxing yung ano na ma-hard compound yung pagkakagoma niya. Pero ito pong Kenda, maganda po brand ito ng gulong, no? So sa harap naka-disc brake siya, no, na non-ABS po ito, pero at least disc brake yung harap niya. Ayan. Tapos lipat tayo dito sa right side na bahagi ng motor, no? So dito mga brothers, makikita na natin yung kanyang maangas na dual exhaust, no? So dalawa yung elbow niya mga brothers, so pagka nilagyan mo yan ng thermal wrap on it, ang ganda tignan yan. Ayan. Makina niya, makikita mo naman talaga na 400cc dahil napakalaki. And akala mo ano siya, akala mo pa nga dito twin cam siya o double overhead cam, pero single overhead cam lang po. Pero apat ang kanyang bulbs. Ayan, no?
Kaya may power din po itong makina na ito, no? So as I remember na maneho ko ito, Tresera pa lang mag-100 na siya, at saka malakas ang torque niya, ang hatak niya, so madali kang makapag-cut o ang tawag doon, makapag-cut na isang sasakyan. Ayan, kung gusto mong lagpasan. Ayan, at good thing meron siyang kickstart just in case maberat ang iyong battery o yung sinasabi nating masira, meron kang kickstart, no? Kahit di ka magkabit ng voltmeter. Pero much better, magkabit ka ng voltmeter. So ito yung carburetor niya. Ayan. Tapos may embossed na name dito ng Motorstar. Ayan. So medyo mawiwirduhan lang kayo kasi mga brothers, yung lagayan ng langis niya nandito po yan. So meron pong pinaka parang compartment pa ng langis niya dito. And I think nasa ano to, alam ko nasa 1.5 liters yung ano nito engine oil. So correct me if I'm wrong na lang sa mga owners ng Motorstar dyan, no? Ayan, so meron dito po ang lagayan ng langis niya, no? Yung side fender niya, bakal din, which is good thing para sa isang classic motorcycle. And also yung kanyang chassis, dual cradle po ito. Makikita naman natin nasa ilalim, no? Dual cradle. So mas maganda pagka ganito, less yung vibration ng makina. Yung tapakan, okay din, no? Kahit paano, quality. And also natitiklop, no? Mas maganda ito pag nabagsak natin yung motor, hindi siya mababali, titiklop lang siya. Ayan, tsaka mayroong pinaka parang guard dito, no? Ito yung preno sa likod, which is drum brake. Okay naman ang kanyang play. Ayan, pinakamay ko pa lang. Ayan, so may mga hinang ng chassis. Maganda rin naman yung pagkakabanat, and also gloss black na makapal naman ang pagkakapintura. Chassis number mga brothers pagka magre-register ka sa LTO. Ayan, so dito pa tayo, no? Ito yung tapakan ng pillion o yung back ride natin. Okay din naman, classic approach, maiksi lang. Ayan, makikita nyo naman almost 3 inch lang ito, no? Sana hinabahan konti ng Motorstar. Bakit pa marunong ka pa sa akin? Pero ganun pa man, pwede mo pa rin i-upgrade yan. Ito yung kanyang battle pipe, no? So ito mga brothers, take note, wala itong muffler guard, no? So ingat-ingat kayo, lalo na kung mababa ang inyong height, may possible na mapaso kayo rito. O lagyan nyo ng thermal wrap hanggang dito. Ayan, para may protection. Kung madikit yung inyong hita, hindi kayo basta-basta mapapaso. Ayan, yung swing arm niya mga brothers, no, makapal din, kahit ordinary lang, and also gloss black din yung kulay niya. Ayan. Tapos ang nagustuhan ko rito mga brothers, yung suspension niya sa likod, adjustable na, at the same time, oil type pa, no? So may langis po yan na naglalaro po dito sa tuwing nagpe-play yung shock. So which is good thing, mas maganda ito. Kaysa dun sa, ano ba yung tawag sa isa, hydraulic ba yon? Yung walang baso, no? So meron pang isa parang hydraulic din yung baso niya. Mas maganda yun, tsaka mas mahal yun sa mga all-ins natin makikita. What I mean mas maganda itong all type sa mga walang baso kumpara sa mga walang baso, no? Kasi meron siyang langis, okay? So tingnan natin dito yung kanyang mechanical drum brake. Yan, napakalaki ng kanyang hub, which is masasabi mo talagang classic siya. Yan. So drum brake lang po ang likurang preno ng Cafe 400. And also ang size ng gulong niya mga brothers, 18 po ang rim na 130 by 70. Ayan, may pagka low profile ng konti. At the same time, Kenda rin po ang brand and tube type po ito. Ayan. So tingnan natin yung fender dito na matte finish din na bakal. So halos lahat bakal, no? Wala tayong makitang plastic dito sa Cafe 400, which is good thing. Ayan, no? Bakal po ito na maganda naman yung pagkakahaba niya, no? So hindi basta-basta mapuputikan ang ating motor at also ang ating back ride. Meron siya ditong classic na taillight mga brother. Ito kung nalalakayan kayo, pwede nyo naman palitan. Marami na tayo rito mga aftermarket na classic parts dito sa atin sa Pilipinas. Mamili na lang kayo kung saan kayo bibili, no? Mga kakilala ko sila, pyesa nila Henry Ang, Mission motorcycle classic parts, custom yan, mga tropa ko yan. So may reflector din siya dito, no? Turn signal lights niya mga brothers, dalawa po yan, syempre, and also valve type yan. So lipat tayo mga brothers dito sa kabilang side at likurang bahagi pa rin ng motor. So ito yung isang piece ng kanyang shock, sabi ko nga adjustable na, old type pa, no? So meron siya dito chain cover, bakal din, which is good thing. And also ang sa kanya, ang size ng ng kadena niya pang big bike na rin, of course 400cc to, no? 520 po, 520. Ayan, so I don't know po kung ilan ng teeth ng nito, ng sprocket sa likod.
Ayan, hindi ko pa nakikita at wala ring nakalagay. Palagay ko may nakalagay dito sa kabilang side ng plato, no? So sa mga may-ari ng Cafe 400, ano po ang stock sprocket ng Cafe 400, no? Yung front and also rear. At Help me! dahil diyan, maraming salamat. So ito yung kabilang tambucho niya, no? Battle 5, no? Na flat finish na black. Ayan, ito yung tapakan, which is good thing. Okay naman din kahit paano. May rubber shot, the same time bakal. Ayan. So, meron pa siya ritong lock ng helmet kagaya do sa classic ko. Ayan. Tapos ito yung side fairing nyo. May sticker ng Cafe 400. Natatanggal naman, so optional kung gusto mong tanggalin. And then also dito meron din yung logo ng Motorstar dito. Tinanggal na ni Kuya Tom eh. Siguro baka gusto niya palitan, no? Depende kasi yan sa trip. So meron din siyang tank pad. Ito, plus puntos ito para sa mga classic accessories. Ayan, add-ons. Ayan, okay. So ngayon mga brothers, halos nakaikot na tayo. Ito na lang siguro hindi natin naikutan dito, yung kabilang side ng makina. Ito po yung kabilang side o yung left side portion ng makina. Yan, ang gusto ko dito may mga guhit siya, no? So pagka malayo ka, na-highlights yung makina. Maganda, no? Sa mga typical na makikita natin sa mga classic bikes o mga cruiser bikes. And also yung kambyuhan niya, kalawit na rin. Since ang cambio nito mga brothers, 5 speed, 1 down, 4 ups. Ayan po. European yung settings pag ganyan. Tapos natitiklop din yung tapakan dito and also meron ding harang dito, which is good thing, parang pinakaharang natin yan, hindi mapunta yung paa natin dito. Ayan, so may fuel cock, ito yung sarahan. Ngayon naka-reserve ewan ko, baka wala lang gasto si Kuya Tom. Magpagas ka na Kuya Tom. So mga brothers, ngayon naman i-check natin yung kanyang seat height, suspension at saka itong seat cover ng motor. Ayan, so yung side stand naman niya, ganito sumide stand ng Cafe 400, hindi naman alanganin mga brothers. Makikita nyo naman na humiga naman siya konti and also pasok naman yung kanyang side stand. Ayan pumasok. Dapat ganyan ang setup mga brothers, hindi siya pantay kasi pag pantay tumba. Ayan, lapat naman siya. So dito naman sa seat covers mga brothers, masasabi ko na classic approach at the same time makapal yung kanyang seat cover. Ayan inaakap-akap ko nilalamas-lamas ko Bigla niyang Bastos ka! and then meron pa siyang ganito dito, parang kapitan ng riders o parang design na rin, parang nai-split yung upuan and dito yung upuan ng riders and also dito yung backlight. Ayan, so eto mga brothers hinahawakan ko pa lang, more on dulas siya, which is eto yung gusto ko. Kasi pagka pumipreno, dumudulas lang ako, hindi ako naiipitan ng jack balls kaysa sa mga makakapit na seat cover. Yan po yung experience ko. Ayan. So ngayon, sakyan na natin mga brothers para maramdaman natin ang kanyang seat height. Again, my reference po is 5'5" po kasama ang aking sapatos. Ayan mga brothers. No, may tingkayad ako, almost 3 inch pero hindi naman ako tiptoe, no? Nakalapat yung kalahati ng aking paa, which is nagbibigay confidence sa akin pag tinatayo ko itong motor. Ayan, so ayan po yung pinaka preference natin dyan. And also pag yung shifting nya naman, standard naman yung pwesto ng aking paa. And also din dito sa preno. Ayan, may kabigatan itong motor na to mga brothers, I think nasa 150 kilos to as I remember. Ayan, which is okay lang naman kasi big bike na to diba? And also, ito yung pinakamurang motor na maa-avail nyo pang highway mga brothers. Siya po, hindi ako nagkakamali, ang presyo nito is nasa 140,000. Ayan, diba? So, meron siyang, na nakuha ito ni Kuya Tom, nagdagdag siya ng comprehensive insurance na almost 17,000 for 3 years. I don't know kung optional yon o talagang ipipilit sa'yo ng Motorstar once na nilabas mo itong motor. See, which is good thing naman, no? Kung may pera ka talaga, magpa-comprehensive ka na. 3 years naman yun, sulit naman. Diba? Whatever happens sa'yo, at saka sa motor, at saka sa backride mo, meron kayong masasandalan o meron kayong habol. Okay. And also yung suspension niya, isa sa mga nagustuhan ko to, na nagamit ko to dati, maganda ang play nito mga brothers. So by the way mga brothers, re-reviewin natin ito, no? Yes! O, hintayin, abang-abang lang sa ating channel at malalaman nyo ang performance nito pagdating sa mga suspension, sa likuan, yan, sa handling, at sa preno, at mga kung ano-ano pa, okay?
So mga brothers, natuwa ba kayo sa pinakamurang highway legal motorcycle? Ito nga yung Cafe 400 ng Motorstar. Ano bang masasabi nyo? Ayan, magingay naman kayo dyan. And also yung mga may-ari nito, magsabi naman kayo ng mga detalye kung ano yung mga dapat baguhin, pros and cons sa motor na ito. Mahirap pa siya sa pyesa o madali ba siya? O madali ba siyang orderan? I think madali naman kasi marami na mga aftermarket na parts ngayon, lalo-lalo na sa mga classic shop. And also ang magiging ano mo na lang dito, yung pyesa ng makina, no? Sigurado, direct order ka kay Motorstar. Pero once again, itong motor na ito ay napakasulit po, no? At congrats po sa ating kaibigan na si Kuya Tommy. At pinag-ipunan niya po ito para ma-cash. Ayan, talagang dream bike niya po ito eh. Ayan, so meron na siya ngayon. So mga brothers, salamat po sa panonood at sinamahan niyo po ako sa huling bahagi ng ating vlog. At dahil dyan, eto ka. Bye. Have a great time.